Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sino nagsabi pumunta kayo dito sa burol ng asawa ko, ha? Chen, pag-usapan naman natin ito. Pag-usapan? Ano kailangan natin pag-usapan? At bakit naman ako makikipag-usap sa kabit ng asawa ko, Aber? Ina pa rin ang anak kong si Denan, si Tichay. Ano naman kung anak ng asawa ko ang bastardong yan? At galitang ekspresyong dinuro ni Mang Chen ang batang lalaking nasa likuran ni Mang Inan. Takot na takot ang batang si Denan na mahigpit na nakakapit sa dulo ng damit ng ama. Tila ba niyayakag na niya ang amang si Mang Inan na umuwi na para di na lumaki ang gulo pa. At ikaw, kabit ka lang ng misis ko. Wala kang karapatang umabag sa pamamahay ko. At bakit wala naman kami karapatan ng anak ko, ha? Mangiyak-ngiyak na si Mang Inan na naglahad ng damdamin sa kaharap na lalaki. Humihikbi na rin ang musmos. Lumabas na rin ang berting uhog niya sa ilong. Ilang sandali na lang ay malapit na niyang ilabas ang pagpalaho ng iyak, ngunit pinipigil na lamang niya yon para hindi makaagaw ng atensyon sa pagtatalo ng kanyang ama at ni Mang Chen. May karapatan ng anak kong si Denan kay Tichay. Dahil anak niya ito. Gusto niyang makita ang nanay niya sa huling sandali bago man lang siya maalibing. Mapanlabang sagot nito kay Mang Chen kahit bumibigay na ang boses at nababasag na. O edi sige, iwan mo yung bata na yan dito. At ikaw, umalis ka na. Pagtataboy ni Mang Chen kay Mang Inan. Hindi ba walang kasalanan ng bata sa pag-aaway natin? Pero ikaw lang ang may kasalanan dahil ikaw ang kabit. Sumasobra ka na, Chen, ah! Bakit? Totoo naman, ah. Kabit ka ni Tichay. At ikaw ang sobra, Inan. Hindi ako. Dahil ikaw ang nag-iskandalo. Hindi mo man lang binigyan ng kaunting kahihiyan ng lamay ng asawa ko. Bigla-bigla na lang kayong dumating dito ng anak mong bastardo. Sige nga, sino ang mas masaol sa ating dalawa? Hindi ba ikaw? Ikaw na pumatol sa asawa ng may asawa? Sige, subukan mo. Tangkang ipapadapo na sana ni Mang Inan ng kamao nito sa mukha ni Mang Chen nang pumalaho na ng iyak si Denan. Ang iba tuloy na nakikiramay sa burol ni Aling Tichay ay umalis na lamang upang hindi madamay sa kaguluhan ng dalawang lalaki. Ibinaba na lamang ni Mang Inan ang braso nito at pinakalma ang batang iyak pa rin ng iyak. Ang lakas ng loob mong susuntukin ako? Mga panggulo! Umayos na nga kayo rito! Bago ko pa kayo ipadampot sa polis! Chen naman, maawa ka naman sa amin. Kahit isang gabi lang, gusto namin makasama si Tichay. Ang nanay ng anak kong si Denan. Kahit kay Denan na lang, o kahit para sa bata na lang, sa anak ko na lang, nagsusumamo ko sa iyo. Kahit lumuha pa kayo ng dugo dyan, hindi ko kayo papayagang makalapit sa asawa ko. Pareho nang humahagulgol ang mag-amang Mang Inan at Choi. Gusto lang naman naming makita si Tichay. Kahit isang gabi lang, pakasama namin siya. Patay na ang asawa ko. Patay na si Tichay. Dahil sa inyong mag-ama kayo, kaya siya namatay. Bakit naman kami ang sinisisi mo, Chen? Alam niyo ba, nung huling gabi bago siya namatay, kayong dalawang mag-ama, ang huling binabanggit niya habang pinapatay siya unti-unti ng cancer. Napapailing pa si Mang Chen habang inilalad yun sa mag-ama at inaalala ang itsura ni Aling Tichay na naghihingalo. Naririnig pa rin ito ang boses ng ginang na sinasambit ang pangalan ni Mang Inan at Denan bago ito mawalan ng buhay. Dahil sa inyo, kaya patay na ang asawa ko. Wala na si Tichay! Wala na! Kami pa talaga ang may kasalanan. O ikaw? Naputo lang nag-uumpisa pa lang na pagdadalamhati ng Mang Chen nang ibalik ng Ginoo ang isinisisi nito dito. Pinalis nito ang nangilid na luha at bumalik ulit ang pagkakabagsik sa mukha nito. At bakit naman ako? Ha?
Dahil hindi mo kami pinahintulutan ng anak ko noong panahong may sakit si Tichay. Hindi mo kami pinayagang dalawin siya sa ospital. Hindi mo kami pinayagang dalawin siya sa ospital. Anong mapapala ng asawa ko sa kabit at bastardo niya? Tingin mo ba, mapapagaling niyo ang asawa ko kapag dinalo niyo siya noong panahon na yon? Ha? Pumailan lang sa burol ni Aling Tichay ang singhal na yun ni Mang Chen. Kahit naman papaano, kapag dumalo kami ni Denan kay Tichay, lalakas ang loob niya. Tumahimik ka! Umalis na lang kayo ditong mag-ama! Hindi na niyo talaga iginalang ang kaluluwa ng asawa ko! Hindi na kayo nahiya at nagpunta pa kayo rito! Sige na! Sipe! Kahit anong gawing pagtataboy mo sa amin ang anak ko, hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakikita si Tichay. Ang lakas din ng apog mo, Inan! Gusto mo ba talagang makulong? O magdagdag ng kasalanan para may plus points ka pa lalo na kay Satanas? Kahit kailan, Chen, hindi kasalanan ang magmahal. Giit ni Mang Inan kay Mang Chen. Mas mahal ako ni Tichay. Talaga ba? Palibhasa, kaya ka nagkakaganyan na malakas ang loob mo dahil ikaw ang legal na asawa. Kayo ang kasal. Ipinagkasundo lang naman kayo ni Tichay ng mga magulang ninyo para kayong dalawa ang ikasal. Lintik na arranged marriage yan. Napilitan lang si Tichay na ikasal sa'yo dahil gusto ng mga magulang ninyo. Pero ang totoo, ako ang mahal ni Tichay at hindi ikaw! Abat gago ka pala eh! Isang malakas na suntok ang ipinaabot ni Mang Chen sa mukha ni Mang Inan. Mas lalong pumalaho ng iyak ang batang si Denan habang ginugulpi ng lalaki ang kanyang ama. Bawiin mo ang sinabi mo! Hayop ka! Ahas ka! Heto pa! Hindi ko babawiin kahit sasapakin mo ako. Dahil yan ang sinabi sa akin ni Tichay nung nabubuhay pa siya. Kaya... Duguan na ang mukha ni Mang Inan pero ayaw pa rin magpaawat sa kakatadtad ng suntok ni Mang Chen. Tulong-tulong na ang mga residenteng nakikilamay na ilayo si Mang Chen na nakaibabaw sa kanyang ama. Hayop ka! Umalis na kayo dito! Kung kita papatay, itadamay ko pati ng anak ko! Kahit nangihina, sinubukan pa ding tumayo ni Mang Inan. Sa kamatapag na sinagot ang lalaking nagbabanta pa. Subukan mo lang idamay ang anak ko dito. Magkakamatayan na tayo. Ngipin sa ngipin, pagil sa pagil. Mas pinanlakihan pa sila ng mga mata ni Mang Chen para sindakin pa silang mag-ama. Yes! Wag na kayong babalik dito! Tara na! Wala na lamang nagawang mag-ama kundi lumayo sa burol ni Aling Tichay. Nag-aalalang pinansin ng batang si Denan ang pumutok na labi ng ama. Wag mo na akong alalahanin, anak. Malayo sa bituka ito. Ang inaalala ko lang, yung nanay mo. Hindi man lang tayo nakapagpaalam kahit sa harap ng bangkay niya. Malungkod na saad ni Mang Inan. Napalingon pa si Denan sa bahay ni Mang Chen. At nang di pa sila nakakalayo, may nahagip siyang batang lalaki na halos kay dadlang din niya na kalong-kalong ni Mang Chen. Habang masamang tinatanaw silang mag-ama, pakiwari niya anak yun ni Mang Chen at ng kanyang ina. At sa pakiwari din niya, baka magkapatid silang dalawa sa yumaong inang si Aling Tichay. Araw ng libing ni Aling Tichay nang pasikretong nakihalubilo ang mag-amang Mang Inan at batang Denan sa mga nakikipaglibing. Pareho silang nakaitim. Gaya ni Mang Chen at ang kasama nitong batang lalaki na anak nito. Matapos ang pagbabasbas sa labi ng babae, ipinasok na sa loob ng musileo ang kabaong ni Aling Tichay. Dinasalan niyo ng pari bago ipasok sa nicho. Nag-alay ng maraming bulaklak ang mga nakipaglibing. Iyak ng iyak si Mang Chen at ang anak nitong lalaki habang tinatapalan ng semento ang labas ng nicho para takpan. Pasikreto't mahinang nakikiiyak na lang din ng mag-amang Inan at Denan sa gilid ng musileo
habang inililibing si Aling Tichay. Ang hirap maging isang kabit, anak. Hindi man lang natin nasilayan ang nanay mo sa huling pagkakataon bago siya ihatid sa huli niyang hantungan. Hindi man lang natin nakita ang katawan niya, ang kanyang labi. Pinatahan niya ang kanyang ama ng haplos-haplosin ng batang likuran nito. Saad pa ng paslit sa ama na ipagdasal na lamang nila ang kanyang ina para matahimik natin ang kaluluwa nito. Tsak naman daw na magkikita-kita din silang tatlo sa kabilang buhay balang araw. Tama ka, anak. Kapag nangyari yon, sasalubungin ko ng mahigpit na yakap ang nanay mo. Isa pang halik sa kanang pisngi ang natanggap ng paslit sa kanyang ama. Pasensya na, anak, ha, kung nadamay ka pa sa kalokohan ng tatay. Nagmahal lang naman ako, anak. Hindi kasi natuturuan ng puso kahit kasalanan pa ito sa utos ng Diyos. Pero kahit kailan, hindi ako nagsisisi na minahal ko ang nanay mo. Kung hindi dahil sa pagmamahalan namin ni Tichay, baka wala ka dito sa mundo. Hindi ka nabuo. Nag-I love you pa si Denan kay Mang Inan at mahigpit niya itong niyakap. Kaya ikaw, Denan, ha? Huwag na huwag mo kong gagayahin. Huwag na huwag mong gagayahin ng tatay, ha? Huwag na huwag kang maging kabit. Kaya magpakatino ka. Mahalin mo ang babaeng napupusuan mo na walang sabit, walang asawa. Napakamot ng ulo ang musmos. Wari bang hindi pa maintindihan ng kakarampot niyang utak at inosente niyang pag-iisip ang mga sinasabi ng ama. Darating din ang panahon, anak, kapag malaki ka na. Maiintindihan mo ang lahat ng mga sinasabi ko sa iyo. Isa-isa nang lumalabas sa mausoleyong yon ang mga nakipaglibing sa labi ni Aling Tichay. Matapos maubos ang lahat ng taong nakipaglibing na magkahalong suot na kulay itim at puti, sakalang sumalisi ang mag-ama. Subalit hindi sila nakapasok sa mamahaling pinaglibingan ni Aling Tichay nang harangan agad sila ng caretaker ng mausoleyong yon. Nakipagtalo pa si Mang Inan sa sepulturero na kung pwedeng mahaplos lang nila ang nicho ng pumanaw na ginang. Ngunit matigas ang tugon nito at itinaboy pa ang mag-ama. Kasunod din noon ng biglang pagsulpot ni Mang Chen kasama ang anak nitong batang lalaki. Napakakapal talaga ng pagmumukha niyong mag-ama, no? Magkasabay na nagulat sina Mang Inan at Denan sa paglitaw ni Mang Chen. Bumalikwas sila ng lingon at bahagya pang napaatras. Anong ginagawa niyo dito? Di ba sinabi ko sa inyong mag-ama na oras na makita ko kayo, papatayin ko kayo? Di ba? Chen, parti pa rin ako ng buhay ni Tichay. Hindi ako makakapayag na hindi kami makipaglibing kay Tichay. Hindi niya magugustuhan kapag wala kami sa haraw ng libing niya. At paano ka naman nakakasiguro sa sinabi mong yan kung patay na si Tichay? Sarkastikong saad ni Mang Chen. Bakit ba, Chen? Bakit ka ganyan sa amin? Wala na ba kaming karapatan na iyakan si Tichay? Mahal na mahal namin siya ni Denan. Gusto lang naman namin ipagluksa siya pero pinipigilan mo kami. Dahil kabit ka! At yung batang yan ay bunga ng pagtataksil niyo ni Tichay sa akin! Pinamulagatan ni Mang Chen ng mga mata si Denan. Nanumbalik muli ang takot ng paslit sa may edad na lalaki at nagtago sa likuran ng ama. Inosente ang bata, Chen. Huwag mo naman pagbalikan ng galit mo si Denan sa pagtataksil namin sa iyo ni Tichay. Ako na lang. Sa akin ka mamuhi. Huwag sa bata. At bakit hindi, ha? Bakit? Hindi ka ba naaawa sa anak kong ito? Sa legal na anak namin ni Tichay? Ha? Tiningnan niyang maigi ang halos kay dadlang ng anak niya na anak ni Mang Chen na batang lalaki. Halos 1 taong lang ang pagitan. May lungkot sa mga mata nito. Pihado siya ring hindi nito gusto ang nangyayaring gulo na sangkot sila. Wala nang malaman namin na may kabit ang asawa ko.
Nagkandaletse-letse na ang buhay ng batang ito. Tinutokso siya ng mga kalaro niya. Kinakawawa dahil malandi daw ang nanay niya. Hindi malandi si Tichay. Bakit? Anong gusto mong itawag ko sa asawa ko? Parausan? Makate? Makire? O puta? Hayop! Dahil nagpantig na ang tenga ni Mang Inan, sinugod niya si Mang Tien. Sasapakin na sana ng kanyang ama ang may edad na lalaki nang harapin ito ng sepulturero at hinampas nito ng bitbit na pala ang ulo ni Mang Inan. Tumaob sa lupa ang Ginoo sa lakas ng pagkakahampas ng pala ng sepulturero. Nagkandahilo-hilo pa ito na hindi makatayot na tumba sa lakas ng impact na yon na natamo nito sa caretaker ng musileo. Tangkang ihahampas muli ng sepulturero ang bakal na yon na panghukay sa ulo ni Mang Inan. Nang mabilis na tumakbo si Denan at hinarangan na ang ama. Malakas na tumama yon sa braso ng paslit at bahagya siyang napaupo sa lupa. Muli ulit hahampas sa pangatlong beses ang sepulturero nang sawayin na ito ni Mang Tien. Rodolfo, tama na yan! Bumangis ang itsura ni Mang Tien na tinitingnan silang mag-amang nakahalik na sa lupa. Nakalarawan naman sa mukha ng batang lalaking anak ni Mang Tien ang pag-aalala sa kanya. Saka siya nito dinaluhan. Siguro naman, titigilan na tayo ng mag-amang ito. At hindi na sila pupuntang muli sa musoleyong ito. Niyakap ni Mang Inan ng anak nito na nasaktan. Narinig pa niya sa tauhan ni Mang Tien na sepulturerong yon kung papatayin ba silang mag-ama. Dagling umiling ang Ginoo. Wag na, Rodolfo. Tatantanan na tayo ng dalawang ito. Kapag nahuli ko ulit sila na nandito sa musoleo ng asawa ko, nakakatiyak ako na dito sa sementeryong ito agad ang magiging libingan nila. Narinig ng mag-ama ang pagbabanta ni Mang Tien. Tinanong siya ng batang lalaking anak din ng nanay niya kung ayos lang ba siya. Dagli siyang tumango na naiiyak na. Magtatanong sana ulit ang kapatid niya sa ina, ngunit tinawagan na ito ng malupit nitong ama. Halika na dito, Choy! Huwag mong kaawaan ng batang yan. Hindi sila nararapat na kawahan dahil makasalanan sila. Halika na! Umalis na tayo. At kayo, ha? Kapag naabutan ko ulit kayo dito mamaya, ipapahukay ko kagad sa tauhan kong si Rodolfo ang magiging libingan niyong mag-ama. Pinilit na tumayo ni Denan kahit hirap na sa pinsalang natamo sa kaliwang braso. Higit na may lakas kasi ang bata kaysa sa kanyang ama, kaya tinulungan niya si Mang Inan gayong paika-ika na makalabas doon sa sementeryo. Simula nang mangyari ang insidenteng yon, lagi nang iniinda ni Mang Inan ng ulo nito. Malubhang nag-aalala naman si Denan sa kalagayan ng ama. Para bang naalog ang utak nito pag uwi galing trabaho bilang janitor sa isang eskwelahan. Huwag mo akong alalahanin, Denan. Dadaanin ko na lang sa hilot nito. Medyo nalalabo lang ang paningin ko pero kayang-kaya kong magtrabaho para sa iyo. Ay, siya nga pala. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Baka naman nagbubulakbol ka, ha? Baka nagiging pasaway ka na sa tiyahid mo. Sumagot naman ang batang ipinagmamalaki na matataas naman ang gradong nakukuha niya sa paaralan. Ipinakita pa niya sa Ginoo ang test paper na naka-perfect siya. Dagdag pa niya na tinutulungan daw niya ang tiyahin sa gawaing bahay. Wow! Ha! Hagang-hanga talaga ako sa iyo, anak. Manang-mana ka talaga sa akin. Hayaan mo. Pagkasahod ko sa kinsenas, lalabas tayo. Ililibre kita. Ano bang gusto mo, anak? Gumuhit lang sa mga labi ng paslit ang matamis ng ngiti. Sinagot niya na magkasama lang silang mag-ama ay solved na siya. Nakaka-touch ka naman, anak. Basta, ililibre kita. Pagbutihan mo lang ang pag-aaral mo palagi at sinisiguro ko sa iyo, Denan, na malayong-malayo ang mararating mo, anak. Itinatak ni Denan sa kokote niya ang sinabi ng ama niyang yun.
nagpursigi siya sa pag-aaral. Sinipagan niya hanggang makapagtapos ng elementarya at naging valedictorian. Dumating na ang oras ng pagsasabit ng medalya ng karangalan sa bata na bitbit ay pagsusumikap. Ngunit inalay niya yon sa amang nagturo sa kanya kung paano tumayo sa sariling mga paa. Lingid naman sa kanyang kaalaman, may isang bata na lihim siyang sinusubaybayan sa kanyang paglalakbay at proud na proud rin sa natamo niyang karangalan. Walang iba kundi ang kapatid niya sa ina na si Choi. Pag-apak niya sa high school at ganap ng binatilyo, inaasahan niyang sa Section 1 ang kanyang silid sa unang taon niya sa sekundarya. Dahil na din sa 95 ang average ng marka niya noong grade 6. Ngunit ang hindi niya inaasahan, isa sa magiging kaklase niya sa section na yon ay ang anak ni Mang Che na si Choi. Kilalang kilala niya agad ito sa hugis na muka na may pagkatsinoy. Singkit ang mga mata, matangos ang ilong na tila ba tinasahan. Manipis ang mapupulang labit na kaano ng buhok. Ang minimi ni Mang Chen. Sa pagkakaalam niya, sa pampribadong eskwela nito nag-aaral. Medyo malayo na rin sa pinag-aaralan niya. Nagtaka lang siya kung bakit imbis na sa bigating paaralan ay doon ito nag-aral sa mababang paaralan na pinapasukan niya. Sinubukan niyang iwasan si Choi sa unang linggo ng klase. Subalit kahit anong tangka niyang pag-iwas sa binatilyo, darating talaga ang oras na magkakausap silang dalawang magkapatid sa ina o half-brother niya. Nangyari ito na magkagrupo sila sa isang subject. Bakit mo ako iniiwasan, Denan? Harapin mo naman ako. Magkapatid naman tayo, di ba? Naitirik na lamang ni Denan ng mga mata't pinarap si Choi. Teka, ako nga dapat magtanong niyan eh. Dahil naguguluhan ako. Bakit ka ba lumipat sa public school na ito? Alam ba ito ni Uncle Chen? Ni Sir Chen? Hindi ba galit sa amin ng tatay mo? Ayaw niya kami lumapit sa puntod ni nanay eh. Bakit lumalapit ka sa akin? Baka sa oras na malaman ito ni Sir Chen, baka ipapatay isa-isa lang, Denan. Mahina ang kalaban. Napahinga ng maluwag ang kanyang harap. Bago sa isang sagutin ni Choi ang samot-saring tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ako ang pumili ng eskwelahan kung saan ko gusto mag-aral pagtungtong ko ng secondary. Wala nang magagawa si Papa ko doon. Igit man niya ang gusto niya, lalayas ako oras kapag hindi nasunod ang gusto ko. Alam niya na dito ka nag-aaral, oo. Pero huwag ka mag-alala. Kapag ginalaw ka ni Papa, mas mamumuhi lang ako sa kanya. Binalaan ko siya pagka-graduate ko. Nagtalo pa nga kami. Pero bakit nga? Bakit concern na concern ka sa akin? Bakit? Hindi ka ba galit dahil isa lamang akong bastardo ng nanay mo? Marahang napayuko si Denan. Biglang dumaloy sa kanyang alaala ang mabagsik na mukha ni Mang Chen. Kung gaano sila nito pagbantaan ng mag-ama. Nakaramdam siya ng medyo malakas na pagtapi sa kanan niyang balikat. Napaangat siya ng ulot na silayan ng nakangiting mukha ni Choi. Wala kang kasalanan sa pagitan ng pagtatalo ng mga ama natin. Hindi mo kasalanan na nabuhay ka sa mundong ito. At isa pa, hindi mo rin kasalanan na bastardo ka. Dahil sa narinig ni Denan, paunti-unti ay kumukurba na rin ang kanyang labi. Alam mo ba na matagal ko nang gustong magkaroon ng kapatid? Isang baby brother. Pinapangarap ko nung bata ako na sana lalaki yung maging kapatid ko para may kasama ako maglaro ng basketball. May mapagkukwentuhan ako kapag nag-iisa ako. Kasi, alam mo ba, ang mama lang natin yung napagsusumbungan ko kapag may maaway sa akin eh. Kapag busy palagi si Papa sa mga hawak niyang negosyo. Ganun kasi talaga kami mga may lahing inchik eh. Kailangan hindi kami mawalan, kaya nagpapakalunod si Papa sa pagtatrabaho. Si Mama lang ang palagi kong nasasabihan ng mga sikreto ko eh. Pero simula nung mawala siya,
Wala na. Malungkot na ulit ako. Sobrang pagkalumbay ko. Kasi si Papa, mga business na lang niya ang minahal niya. Hindi na niya ako binigyan ng atensyon kahit katating man lang. Sinugod ng yakap ni Denan si Choi ng napakahigpit. Pinataan niya ito gaya ng pagpapatahan niya sa kanyang ama. Ramdam kita, Choi. Hindi ako kailanman magtatampo sa'yo kahit na pinili ni nanay na sa poder niyo siya manatili. Masaya ako kasi naramdaman mo ang pagmamahal ng isang ina. Ramdam ko naman ang pagmamahal ng isang ama na ipinakita naman sa iyo ni Sir Chen. Ako nang humingi ng tawad sa mga nagawa sa inyo ni Papa. Wala yun, Choi. Wala ka rin naman kasalanan kung gano'n na lang sobrang magalit sa amin ng Papa mo. Nagkalas na ang dalawang binatilyo sa pagkakayakap sa isa't isa. Denan, simula ngayon, ituring mo akong matalik na kaibigan, ha? Ay, sandali. Hindi pala. Ituring mo akong nakatatanda mong kapatid. Hindi na, Choi. Kuya na ang itawag mo sa akin, okay? Biglang nagliwanag ang mukha ni Denan sa sinabing yun ni Choi. Talaga, kuya? Tumango-tango ang binatilyo. Oo, Kuya Choi na ang itawag mo sa akin. Muli ay niyakap ni Denan ang kanyang half-brother na si Choi. Isang magandang balita para sa kanya na meron na siyang kakampi lalo't nakatatanda niyang kapatid. Pero lahat ng good news may kapalit na bad news. Parang isang malakas na bombang sumabog na nabalitaan niya sa kanyang guro na isinugod daw ng ospital ang kanyang amang si Mang Inan. Gimbal na gimbal ang binatilyo. Kagad na lumabas si Denan sa eskwelahan at pumara ng tricycle. Sumama na din si Choi dahil nag-aalala rin ito sa kalagayan ng tatay niya. Pagdating sa ospital, dumiretso agad siya sa ER. Ngunit nadatnan niya doon ng tiyahin niyang iyak ng iyak. Tinatakloban na ng puting tela ang katawan ni Mang Inan. Doon lang nalaman ni Denan na patay na si Mang Inan. Ayon sa doktor, may pumutok daw na ugat sa utak ng may edad na lalaki. Sanhi daw yun ang pagkakampas ng malakas na sepulturero na tauhan ni Mang Chen sa ulo ng kanyang ama. May nakita rin sa MIR na may namuong dugo sa ulo ni Mang Inan. Naglupasay na lamang si Denan. Di niya matanggap na wala na ang kanyang ama. Maigpit na niyakap siya ng kanyang Kuya Choi habang inaalo. Ay, bakit mo ako iniwan? Ay, bangon ka dyan, oh. Tumising naman, ay. Ikakapakay. Di ko pa naabot ang pangarap mo para sa atin. Gusto ko makita mo na maging engineer ako, tay. Nahawa na rin si Choi sa iyak ng binatilyo. Masinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa kanya. Pilit namang kumakala si Denan sa kanyang half-brother at inaabot ang bangkay ng amang isinisilid na sa itim na body bag. Wala na si Uncle Inan, Denan. Wala na tayong magagawa. Kuya, wala na ang tatay. Sino na lang ang magiging karamay ko nito? Nandito naman ang kuya eh. Nandito ako. Huwag ka mag-alala, ha? Kahit wala na si Tio Inan, ako na magtatanggol sa iyo simula ngayon. Hindi kita pababayaan. Maririnig na lang sa loob ng ER na yon ang paghikbi ng magkapatid. Matapos mailibing sa isang pampublikong sementeryong ama ni Denan na si Mang Inan, kinumbinsi siya ni Choi sa kanila na lang tumira para magkasama sila. Ilang beses na tumanggi ang binatilyo sa nakatatandang kapatid. Ayaw kasi niyang pag-initan siya ni Mang Chen habang nandun siya. Ngunit makulit ang kuya niya at ilang ulit inaya na doon na lang siya mismo tumira. Kung hindi ay magtatampo daw ito sa kanya. Wala nang nagawa ang binatilyo kundi sumunod sa Kuya Choi niya. Sabado nung araw na yon nang sumama siya sa malaking bahay ni Choi.
Tinatambol man ang puso niya sa sobrang kaba na baka ipagtabuyan lang siya ni Mang Chen, subalit nang mahigpit na hinawakan siya ng kapatid sa kamay, lumakas na ang kanyang loob na ituloy ang pagsaba niya dito. Pagdating sa mansyon ng Kuya Choi niya, sinabihan siya nito na maghintay lang siya na tawagin siya nito bago pumasok. Subalit buka na pa lang ng pinto, sinalubong na ang Kuya Choi niya ng ama nito at may itinanong dito. Ano, Choi? Nailibing na ba yung kabit ng nanay mo? Sigurado kong magsasama ng dalawang yung sa impyerno. Ang dalawang taksil. Pumait ang ekspresyon ng mukha ni Mang Chen. Dumilim ang ilat siya ng mukha nito habang iniisip ang kagaguhan ng dalawa. Doon nila gawin ang lahat-lahat ng kababuyang ginawa nila sa akin. Tandang-tanda ko pa din ang lahat. Matapos ko silang mahuli sa akto. Sige, pagpakasasa sila ng laman sa laman. Kasama si Satanas. Mga demonyo! Pa, wag ka naman po magsalita ng ganyan sa mga taong patay na. Bakit naman hindi? Narinig mo ba ang sarili mo, anak? Sila ang sumira ng buhay natin. Dapat nga pati yung anak ng ina na bastardong yun isinama na din sa kamatayan sa impyerno. Hindi pa kasi sa ulo hinampas ni Rodolfo yung batang yun Pa, I'm begging you. Tama na po. Anong begging you ka dyan, ha? Magtatalo na naman ba tayo? Sasagot-sagutin mo na naman ba ako ng dahil sa kanila? Pa, kapatid ko si Denan. Kaya ang gusto ko pa na... Nano! Malalim muna itong napahingat, napalunok pa ng laway bago sabihin ng hihilingin ito sa ama. Magkasama na kami dito. Ano? Saglit na lumabas si Choi at tinawag siya mula sa labas. Denan, halika na. Pumasok ka na dito sa loob. Ipinagdaob pa ni Denan ng mga palad bago lakas loob na pumasok sa loob ng malaking bahay ni Mang Chen. Halos manlaki naman ang mga mata ng may edad na lalaki at labas sa ilong na pinanlisikan ng mga matang nasilayan siyang nagtungo sa likuran ni Choi. Bakit nandito yung bastardong yan? Palisin mo yan dito! Maliban sa matalim ang mga matang ipinukol sa kanya, matalim din ang hintuturong dinuduro siya nito. Hindi pa. Dito lang siya. At ikaw na ngayon ang masusunod sa pamamahay na ito, ha? Kapatid ko siya sa ina, pa. Ako ang kuya niya. Ngayong wala na ang ama niya, dito na siya simula ngayon. Mapanlabang sad nito sa ama. Kinalabit naman siya ni Denan. Binulungan niya ang kuya na huwag na nitong sagutin ng papa niya. Kuya Choi, pwede namang sabahin na lang namin ako tumire. Ang kulit mo kasi kuya eh. Sabi ko sa iyo na magagalit si Sir Chen at itatakwil niya ako. Nandun naman ang tiyahin ko eh. Siya nang bahala sa akin dun. Huwag mo na akong alalahanin kuya. Hindi, Denan. Dito ka lang. Abat, sinusuway mo na ako? Opo pa. Kung hindi kayo makakapayag na dito tumira si Denan, pues, lalayas na ako dito at hindi mo na ako muling makikita pa. Pumalatak si Mang Chen. Abat, tinatakot mo ba ako? Opa. Ganon, ha? Sanay naman ako nang wala ka pa eh. Simula pagkabata hanggang ngayong paglaki ko, pakiramdam ko, parang wala naman akong kamay. Patay na din ang papa ko, kagaya ng sa kapatid ko. Ang kaibahan lang sa amin ng papa ni Denan, sa kanya, wala na talaga. Habang ikaw buhay pa, pero patay na. Ang mga negosyo mo lang ang importante sa iyo eh. At hindi ang sarili mong anak. Buti pa si mama noon eh. Siya lang ang magulang ko. Tinuring talaga akong anak. Dapat, ikaw na lang namatay at di si mama eh. Abat, demonyo ka rin pala talaga kagaya ng mama mo, ha? Manang-mana ka talaga sa ina mo. Opa! Mabigat ang presensyang lumapit si Choi sa ama. Paurong naman ito ng paurong sa binatilyo na pinagbabantaan pa ito. Kung hindi mo tatanggapin si Denan bilang tunay na anak, pues, kalimutan mo na rin ako bilang anak mo. Dahil kung hindi, ako mismo magsusuplong sa iyo na ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Mang Inan.
Ikaw ang nagpautos na pukpukin siya sa ulo! Biglang umurong ang mga sungay ni Mang Chen. Tumalikod na ito at hinatak si Denan palabas, ngunit pinigilan siya ng Ginoo. Teka lang, Choy. Huwag ka namang umalis, anak. Paano na lang ang mga negosyo ko na may iwan ko kapag nawala na ako? Hindi ka pwedeng mawala, anak. Dito ka lang. Pwede ba? Sige, lahat gagawin ko. Huwag ka lang umalis. Huwag mo lang akong iwan. Nahinto ang dalawang binatilyo sa paglabas sa pintong yon. Halata ang takot ni Mang Chen na iwan nitong mag-isa ng anak. Kaya hindi rin ito nakatiis na paboran ng hinihingi nito na itira si Denan sa mansyong yon. Ibig bang sabihin nun, tatanggapin man na si Denan? Oo. Pumihit ang ulo ni Mang Chen na tinarap si Denan na walang ekspresyon. Tatanggapin ko siya dito sa pamamahay ko. Pero kahit kailan, hinding-hindi ko tatanggapin ang bastadong yan bilang anak ko. Patapog na tumalikod na ito at palabas na ng mansyon, subalit nagpaalam muna ito sa anak na si Choi bago umalis. Sige na, alis na ako, anak. Marami pa akong mga hawak na negosyong kailangan pang asikasuhin. Makainin mo na yung alaga mong langaw, ha? Pusugin mo! Pwe! Peste! Nang hindi na nila maramdaman ang presensya ni Mang Chen, mangiyak-ngiyak naman si Denan na dinamdam at tagos sa puso ang mga binitiwang masasakit na salita nito sa kanya. Sige na, huwag mo nang pansinin si Papa. Hayaan mo na rin yung mga bagahe mo. Iaakit yan mamaya ng mga katulong namin. Hinagkan na lamang ni Denan ng kanyang kuya sa pisngi. Inaalo naman siya nito para tumahan. Ayos lang yan, Denan. Tiisin mo lang si Papa. Akong bahala sa'yo. Kapag tinrato ka niya ng hindi tama. Ang mahalaga ngayon, magkasama na tayo ditong magkapatid sa iisang bahay. At hayaan mo, magpapakakuya ako sa'yo. Marami tayong gagawin na hindi ko nagawa sa'yo nung mga bata pa tayo. Salamat, Kuya Choy, ah. Nakakalungkot kasi yung papa mo. Hayaan mo siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Halika na, pumanik na tayo. Sa patuloy na paggulong ng mga araw, masayang nagsama ang magkapatid sa mansyon na yon. Taliwas kay Mang Chen na ang trato kay Denan parang isang basahan o basura. Malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Kulang na lang ay patayin siya nito sa nanlilisik na mga matang ipinupukol sa kanya. Sa kabila ng pagtrato sa kanya ng kakaiba ng Ginoo, ang pampawi ay ang kanyang kuya na pinapalakas ang kalooban niya palagi at hindi nararamdaman na naiiba siya sa mansyong yon. Hanggang sa isang umaga, habang kumakain sila ng almusal, bigla na lang hindi makahinga ang ama ni Choi. Para itong nabubulunan matapos uminom ng kape. Tulungan niyo ako. Hindi ako makahinga. Napamulagat na mga mata si Choi nang bumagsak sa sahig si Mang Chen habang nakakapit sa leeg. Diyos ko, mabaging Panginoon, anong nangyayari sa iyo? Di kalaunan, tumitirik na ang mga mata nito at bumubula ang bibig. Tarantang-taranta ang mga kasambahay. Miski ang binatilyong magkapatid, hindi nila malaman kung ano ang gagawin. Tinawag ni Choi ang mga katulong. Manang Ke! Manang Salome! Tawagin yung tsuper natin, dali! Isugod natin si Papa sa ospital! Pagdating sa ER, ni-revive agad si Mang Chen. Dilat na kasi ang mga mata ng Ginoo. May bahid pa ng natuyong puti sa gilid ng labi nito. Para din silang may naaamoy sa loob ng bibig ng may edad. Pagkalipas ng 30 minuto, diniklarang patay na si Mang Chen. Humagulgol sa pag-iyak si Choi. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid. Habang inaalo ay biglang napangiti ng nakakaloko si Denan. Inimbestigahan ng mga pulisya ang nangyaring pagkamatay kay Mang Chen. Ayon kasi sa lumalabas sa autopsy report, nilason ang matanda. Natagpuan kasi sa katawan nito na may massive na morphine doon at allergic doon ng ama ni Choi.
Lingid sa kaalaman ng kuya niya na si Denan ang lumason sa ama nito. Malinis nga lang siyang magtrabaho ng krimen, kaya matapos ang isang linggong lamay at purol ni Mang Chen, hindi pa rin mahanap-hanap ang suspek sa pagpaslang sa Ginoo. Araw ng libing ni Mang Chen, pagdating sa sementeryo kung saan mo si Leong ililibing ang ama ni Choi katabi ng labi ni Aling Chichay na ina nila, pare-parehong naging bala mga makikipaglibing, lalo na ang magkapatid ng may saktong may patayang naganap sa sementeryong yun. Binakuran ng yellow tape ang crime scene, ang nilalangaw na bangkay. Pinalibutan naman ng mga tao ang natagpo ang biktima. Nagulantang si Choi nang makilala ang walang habas na pinatay. Walang iba kundi ang sepulturero at isa sa tauhan ng ama ni Choi, si Mang Rodolfo. Tadtad ito ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napapailing na lang si Choi sa nangyaring brutal na kamatayan ng sepulturero at tagapangalaga ng musileo na pinaglibingan ng kanyang ina. Sa kabila noon, napangisi muli si Denan ng nakakaloko. Ibinaon niya sa malayong lugar ang murder weapon na ginamit niya sa pagpatay sa sepulturero. Para hindi maamoy ang kutsilyong ginamit niya sa pagpatay sa matandang caretaker, gumamit siya ng Zone Rocks. Ibinuhos niya yun sa lupang pinagbaunan niya ng patalim. Nang sa ganon, hindi yun mahukay ng kung sino man at walang makakaalam ng ebidensyang magpapatunay na siya ang salarin. Napagiganti na kita, Tay. Patay na ang mga taong pumatay sa'yo. Tumawa siya sa isip. Tila inuudyukan pa siya ng demonyo sa kanyang utak na may gawing masama sa kapatid. Subalit, ipinilig niya ang ulo at nilabanan ang demonyo sa utak. Hindi niya pwedeng patayin si Choi na itinuring na siyang nakababatang kapatid. Sa kabila ng karumal-dumal na nangyari ng araw na yon, itinuloy pa din nila ang paglibing kay Mang Chen sa katabi ng puntod ni Aling Pichay. Doon ipinasok ang gintong kabaon ng Ginoo. Hindi ko akalain na pati si Mang Rodolfo mawawala na. Isa si Mang Rodolfo sa tapat na tauhan ni Papa. Bumaling si Choi sa kanya na nakayuko at malalim ang iniisip. Pati ang tatay mo, Denan, kasama na nila. Napaangat ng ulo si Denan nang bigla siyang kibuin ng kuya. Ha? Oo naman, kuya. Pero, Kuya Choi, nag-aalala ako eh. Oh, bakit naman? Baka kasi mag-ahaway-ahaway sila sa kabilang mundo. Kapag magkita-kita ulit sila ni tatay, lalo't nandun na si nanay. Baka pagtulungan nila si tatay eh. Malungkot ngunit sarkastikong saad ni Denan. Bunso, wala na makakapanakit sa tatay mo. Dahil kasama na nila ang hari ng langit, ang Diyos. Doon sa patutunguhan nila ay puro kapayapaan lang. Wala nang away, wala nang gulo, wala nang sakit. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. Okay ba, Bunso? Nakibit balikat na lamang ang binatilyo. Napatango-tango sa ipinahayag ni Choi. Sa bagay, ipagdasal na lang natin ang mga kaluluwa ng mga magulang natin. Oo, tama ka dyan. Yan nga ang numero 1 dapat natin gawin sa ngayon. Ngayon ko lang naisip na napakahalaga talaga ng buhay, no? Saglit na napatingala si Choi, kasunod ng pagbaling sa kanya. Kaya habang hindi pa dumarating ang araw na magkakasama tayo sa itaas, susulitin ko na kasama kita bilang kapatid ko. Mahal mo ba ang kuya? Oo naman. Mahal na mahal kita, Kuya Choi. Nagyakpan silang magkapatid ng sobrang higpit. Habang umuusad na mga araw, tuluyan nang nakalimutan ni Choi ang hustisya sa paglaso ng kanyang ama. Sa huli, pinatigil na nito ang kaso para kay Mang Chen. Dahil 2 taon na din ang nakakaraan, parang hindi nakakaroon ng saysayang investigasyon sa paghahanap ng kriminal sa pagpaslang ng ama. Hinayaan na lang yun ni Choi at ipinagpasa Diyos ang lumason sa ama. Ipinangako naman ng magkapatid sa isa't isa na pagkatapos nila ng high school, magsasama silang dalawa sa college sa iisang kurso. Nang sa ganoon, hindi sila magkahiwalay.
Parehong engineering ang mga kinuha nila. With flying colors, madali silang nakapasok sa kursong yon. Sa isang mataas at kilalang universidad sila nag-aral. Nang umapak ang magkapatid sa kolehiyo, nakilala nila si Silver Lane na isa din sa kakurso nila. Isang tipikal na babae. May nunal malapit sa ilong na parang kay Nora Honor. Kulot-kulot ang mahaba nitong buhok. Malit lang din ang babae na hanggang balikat lamang ng tangkad nito sa kanila ng kuya niyang si Choi. Unang kita pa lang ni Denan kay Silver Lane ay nabihag na nito kagad ang puso niya. Para bang na love at first sight. Pero lingid sa kaalaman ng binata, may pagtingin din pala ang kuya Choi niya sa babaeng yon. Maliban kasi sa malambing na, mabait pa. Madali din kasi itong mahinga ng tulong kapag may hindi sila naiintindihan sa lesson sa bawat subject. At higit na kinahangaan ng magkapatid sa dalaga ang pagiging matalino nito. Katunayan, mas mataas pa nga ang average na marka ng dalaga kumpara sa dalawang magkapatid. Isang araw ay lumapit si Kuya Choi niya sa kanya at hiningan siya ng tulong para mapalapit kay Silver Lane. Mahal ko na talaga siya, Denan. Natotorbe lang ako eh. Ha? Ganun ba? Akala ko ba dati sabi mo gusto mo lang siya? Bakit ngayon mahal mo na? Malungkot na tanong niya kay Choi. Ganun talaga siguro kapag tinamaan ka eh. Grabe. Gabi-gabi iniisip ko siya. Kaya nga, di ba, kapag magkatabi tayo sa kama, di ako mapakali. Palagi kitang nasisipa sa muka. Sorry ah. Ayos lang yun, kuya. May lahi din si mama na kabayo parang ikaw eh. Loko. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo, bunso eh. Kung pwede lang. Total, ikaw ang pinaka-close ni Silver Lane sa ating dalawa eh. Baka naman... Pinutol na niya ang susunod na sasabihin ng nakatatandang kapatid. Sinugot na niya ito kaagad. Oo na, kuya. Alam ko na yung gusto mong sabihin. Hayaan mo, kuya. Ilalakad kita kay Silver Lane. Tuwang-tuwa na nagpasalamat si Choi sa kanya. Sa kaniyakap pa siya ng mahigpit. The best ka talaga, Denan, bunso. Napapangiti na lang siya. Subalit sa loob-loob niya, masakit para kay Dena na tutulungan niya ang kuya na mapalapit kay Silver Lane kung minamahal niya nga rin ito. Wala na nga siyang nagawa kundi magsilbing tulay sa dalawa upang hindi sila magkasirang magkapatid dahil lamang sa isang babae. Magpapaubaya na lang siguro ako para kay kuya. Nang sumunod na araw, matapos na mag-report sa harap ng klase si Silver Lane, at bakante nila sa oras na 11:00 ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon, itinauna ng magkapatid na kausapin ang kaibigang si Silver Lane. Naunang in-approach ni Denan ang dalaga. Bakit? Anong kailangan mo, Denan? O tara, maupo na muna kayo magkapatid dito. May kanya-kanya ba kayong baon? Saluhan niyo naman ako. Oo. Meron, pero ano eh. Ano? Papiyaw na nilingon ni Denan ng kanyang kuya Choi na may nakatagong regalo sa likuran nito para sa babaeng napupusuan. Si kuya, may ibibigay daw sa'yo. Siniko niya ang kanyang kuya. Bilis na kuya, bigay mo na. Oh, bakit? Ano kailangan ng kuya Choi mo? Medyo itinulak pa niya si Choi para mapalapit sa dalaga. May inilabas ito sa likuran. Saka inabot yun kay Silver Lane. Silver Lane, para nga pala sa'yo. Ito. Isang bugkos yun ng bulaklak. Saka isang kahon na may lamang hopyang baboy. Paboritong-paborito kasi yun ng dalaga. Talaga? Sa akin, Choi? Mamula-mula ang pisnging napatango si Choi. Nahihiyang nag-iwas pa ito ng tingin sa iniibig. Buong loob na tinanggap naman ng dalaga ang inabot nito. Salamat ha.
Inamoy pa ni Silverlene ng mga bulaklak na inorder pa ni Choi sa bansang Amerika. Gumastos ito ng pagkalaki-laki para mapasaya ang babae. Pangarap lang kasi ni Silverlene na magkaroon ng ganong klase mga kakaibang bulaklak. Kumagat pa ito ng hopyang baboy. Napangiti si Choi nang ma-appreciate naman ng dalaga ang iniregalo nito. Pinaupo ni Silverlene sa tabi nito si Choi. Matapos noon, nagkwentuhan na ang dalawa ng kung ano-ano. Hanggang sa matagpuan na lamang ni Denan na nagsusubuan na ang kanyang kapatid at napupusuan ng hopyang baboy. Inggit na inggit ang binata. Tuluyan na ngang naitsapwera si Denan sa puntong yon. Pagtalikod ni Denan, tsaka lang napatingin si Silverlene sa kanya ng malagkit. Napatingin din tuloy si Choi sa tinitingnan ng dalaga. Narinig ni Denan na tinawag siya ng kuya. Tinanong kung saan siya pupunta. Sa library lang ako, kuya. Sunod na lang kayo doon pagkatapos nyo dyan. Kumain ka na ba? Huwag mo na akong intindihin, Silver. Busog pa naman ako eh. Sigurado ka, bunso ha? Kuha ka muna dito ng opya, oh. Hindi na, kuya. Mamaya, bibili din ako ng makakain dito sa cafeteria. Sige, enjoy na kayo dyan. Pagtalikod ni Denan, inilabas na niya ang emosyong kinikimkim sa dibdib. Mahal niya si Silverlene, ngunit wala siyang magawa dahil gusto niyang maging masaya ang kanyang kuya, na noon lang niya nakitang masaya matapos mamatay ang papa nito. Habang tumatagal, mas lumalalim ang pagkakaibigan ng Kuya Choi niya at ni Silverlene. Samantalang pailap naman ang pailap si Denan sa dalawa. Medyo umiiwas na siya sa kapatid niya at sa kaibigang babae tuwing nag-uusap ang mga ito. Gusto niya na walang makasagabal sa umiigting na namumuong pag-iibigan ng dalawa. Ngunit isang araw, habang nag-iisa si Dena na nagbabasa ng Life and Works of Rizal books sa library, tahimik na tumabi si Silverlene sa kanya na hindi niya namamalayan. Magagabi na. Ikaw na lang dito mag-isa. Bakit ka pa nandito? Hinahanap ka na ng kuya mo, oh. Imbis na pansinin niya ang nag-aalalang boses ng kanyang katabing kaklase, nakatutok lamang siya sa binabasang libro na kunwari walang narinig. Ano ba? Pansinin mo naman ako. Bakit mo ba ako iniiwasan? Simula nung nanligo na sa akin ng kuya mo, parang nilalayuan mo na ako. Pwede ba, Silver? Nakikita mo nag-aaral ako, di ba? Ayoko munang pag-usapan yan dito sa library. Please, masisita tayo ng librarian, no? Hindi. Gusto ko malaman ngayon kung bakit hindi mo ako kinakausap. Ayaw mo na ba ako maging kaibigan? Ano ba, Silver? Ang kulit mo. Doon ka na nga sa labas. Tingnan mo, ang sama na ng tingin sa atin ng bantay, oh. Kausapin mo muna ako, hindi kita tatantanan. Malalim na napabuntong hininga si Denan at pumayag na kausapin ito sa labas ng silidaklatan. Nang makalabas na't nagkaharap, doon na niya tinanong si Silverlene. O sige, ano bang pakay mo? Direktahin mo na nga ako. Iniistorbo mo ako eh. Bukas na ang report ko sa Rizal. Kailangan kong reviewin ang topic ko. Bakit ba kasi? Gusto ko lang naman malaman kung bakit mo ako iniiwasan eh. Denan, yun lang naman yun. Nakita niyang may nangilid na luha sa mga mata ng dalaga. Lumambot ang puso niya at nag-iwas ng tingin. May magkaibigan pa rin naman tayo eh. Talagang busy lang ako sa pag-aaral. Kasi kailangan kong magsumikap para hindi masayang yung pinag-aaral sa akin ng kapatid ko. Magkaibigan? Talaga ba? Busy? Talaga ba? Kung dati naman magkasama tayo, tinutulungan ko kayo sa mga reports at projects nyo, di ba? Pero bakit hindi kita maintindihan? Ano ba problema? Kaibigan mo ba talaga ako? Walang problema. Ang gusto ko lang, pasayahin mo ang kuya ko. Mahalin mo siya ng sobra. Kasi, mahal na mahal ko si kuya. Tuluyan ng bumigay ang loob ni Denan.
Kahit sobrang sakit sa parte niya, mas pinili pa din niya ang kasiyahan ng kapatid kaysa sa sariling damdamin na tinitibok nito. Pero Tenan, ikaw ang mahal ko, hindi ang kuya. Shh! Silver, ngayon ko lang nakita masaya si Kuya Choi sa isang babae na mamahalin niya habang buhay. Matutunan mo rin siyang mahalin. May utang na loob ako sa kanya dahil pinatira niya ako sa mansyon niya. Pinalasap niya sa akin ang karangyaan, ang kaginawaan na hindi ko natikman nung paslit pa lamang ako. Pinag-aral niya pa ako. Kaya ito lang ang pambawi ko sa kanya, ang magsakripisyo para sa mamahalin niya hanggang siya'y nabubuhay. Kaya pwede ba? Piliin mo siya, mahalin mo siya. Hayaan mo na ako. Hindi, Tenan. Ayoko naman na magsakripisyo para... Please lang, Silver. Kung may nararamdaman ka sa akin, kung mahal mo ko bilang kaibigan, mahalin mo ang kapatid ko. Sa'yo ko na ipapaubaya si Kuya. Pwede ba pasayahin mo siya? Gabi-gabi bago matulog, ikaw ang sinasambit niya sa akin. Nakikinikinita niya sa future niya na ikaw ang babaeng ihahatid niya sa altar. Ang ihaharap sa Diyos. Kaya please, alang-alang sa akin, piliin mo si Kuya. Siya ang mahalin mo. Tenan naman, ang daya-daya mo. Bago niya talikuran ng dalaga, hinalikan niya muna ito sa labi at saka masakit na nagpaalam dito. Goodbye, Silver. Mabilis na bumaba sa hagdanan ng binata habang tawag pa rin ng tawag si Silverlyn. Walang lingon-likod na tumakbo siya papalayo habang iyak ng iyak. Pinipigilan niya ang kanyang damdamin na sabihin na mahal rin niya ang babaeng yun. Simula nga noong araw na yon, naging malamig na ang pakikitungo niya kay Silverlyn. Pero kunwari sa harapan ng kanyang Kuya Choi, nakikipagplastika na lamang silang dalawa upang makumbinsi ang binata na nagtutulingan pa rin silang magkaibigan. Dumating na nga yung araw na naging magkasintahan na ang Kuya Choi niya at si Silverlyn. Kahit nakakaramdam ng selos, nilalabanan niya yun alang-alang sa kapatid. Nakarating din sa kanya galing sa dalaga na unti-unti na nga raw nabubura o nawawala ang nararamdaman ni Silverlyn sa kanya. Nang minsan silang mag-usap ng palihim tungkol sa kanilang dalawa. Ayos yan, Silver. Tanggalin mo na ang lintik na nararamdaman mo sa akin. Sigurado ko na mahal mo na ang kuya, tama? Napatango si Silverlyn. Mahal ko na siya. Nagtagumpay ka. Salamat sa payo mo, ha. Mabait naman pala si Choi eh. Lahat ibinibigay niya sa akin. Saka mapursiging tao. At hindi lang yun, maalaga din siya. Sabi ko naman sa iyo eh. Iba magmahal yan si kuya. Loyal yan, no? Ikaw ba? May nararamdaman ka pa din ba sa akin? Alam ko naman na minahal mo rin ako eh. At alam mong minahal rin kita. Biglang natigil sa pagtawa si Denan. Tumahimik siya saglit bago umiti at sumagot. Oo naman, no? Wala na. Labas sa ilong na tugon niya. Pero ang totoo, may nararamdaman pa din siya sa dalagang kaharap. Congrats nga pala ha. Ha? Bakit? Mag 1-year anniversary na kayo bukas, di ba? Bilang mag-boyfriend? Oo. Salamat. Di naman kami nagsiselebrate ng bonggang-bongga eh. Pero mapilit itong si Choi eh. Magdi-date daw kami sa isang fine dining restaurant. Ang mahal nun. Grabe. Bigatin. Basta, enjoy kayo ah. Ikaw din mag-enjoy ka. Hiling ko din sa iyo, Denan, na sana makatagpo ka ng babaeng mamahalin mo. Patigit sa lahat, mamahalin ka. Oo naman no. Meron yan. Masaya ako para sa inyo. Masaya din ako. Maging masaya ka din sa babaeng makakatagpo mo. O siya, sige na. Baka nandyan na yung kuya mo. Sabi niya tulungan ko daw siya sa report niya sa calculus. Sige, bye.
Lumabas na ng classroom si Silverlane, habang si Denan ay naiwan na napatanga. Ilang saglit pa, di na niya namamalayan na may dumadaloy na palang luha sa kanyang mga mata. Basang-basa na ng luha ang kanyang mukha. Napasubsob siya sa armchair at iniyak ang sakit na nararamdaman niya. Bakit, Silver? Bakit ganun? Bakit nawalang feelings mo sa akin? Bakit sa akin hindi? Bakit ganito ang puso ko? Hindi ko maturuan na hindi ko na siya mahalin. Bakit? Sinuntok-suntok ni Dena ng armchair. 20 minuto din siyang nagdadalamhati sa kanyang nararamdaman bago tumungo at dumiretso sa banyo para maghilamos. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Pulang-pula ang mga mata nito sa kakaiyak. Napahinga siya ng malalim at kinumbinsi ang sariling hindi na siya maaapektuhan sa pag-iibigan ng kapatid niya at kay Silverlane. Denan, kaya mo to. Para sa kuya mo. Makakahanap ka din ng para sa'yo. Tama. May tamang babae din para sa akin. Hindi lang talaga kami para sa isa't isa ni Silverlane. Kaya, maging matatag ka, Denan. Laban. Lumipas ang 5 taon. Nang makatapos na sa kolehiyo ang tatlo, nagkaroon ng graduation party ang tatlo sa loob ng mansyon na ang may pakana ay si Choi. Kahit medyo hindi pabor si Denan, pumayag na lang siya dahil isang beses lang naman yon na mangyayari sa buhay nila ng mga nakapagtapos na pag-aaral. Habang nasa kalagitnaan ng pagkakasiyahan ng mga kakurso niyang nakagraduate at sumasayaw sa indak ng maingay na musika sa gabing yon, bigla na lamang huminto ang maririnig na tugtog na galing sa speaker at umingay ang feedback ng mikropono. Nang may inanunsyo si Choi sa lahat, tumingin si Denan kay Silverlane kung ano yung gagawin ng kanyang kuya. Wala naman itong sinabi sa kanya kung ano yung pakulo niya sa kasiyahan na yon. Napakibit balikat ang dalaga. Wala din itong kaide-ideya kung ano yung ibabalita nito sa mga kapwa kamag-aral, kakurso at kaklase nung high school pa sila na inimbitahan nito sa pagdiriwang. Matama na nakinig ang lahat kay Choi. Tangan ng mikropono, sinimulan nito ang pagsasalita. Hello everyone, classmates, coursemates. I just want to greet each of you. Happy graduation to all of us. Cheers to another journey. Sabay-sabay nagsihiyawan naman ang lahat na dumalo sa selebrasyon ng gabing yun. Di kalaunan, nagsalitang muli si Choi sa mikropono. Maliban kasi sa graduation event sa gabing yun, may iba pa itong ia-anunsyo sa lahat. Meron lang akong i-announce sa inyo para sa girlfriend ko. Silver, pwede bang umakyat ka rin dito sa stage, please? Bumaling sa dalaga ang lahat ng mga mata ng mga kaklase nang tawagin nito ang nobya. Napasapo ng dibdib si Silverlane. Hindi kasi yun inaasahan ng dalaga. Mataman lang din na sinundan ni Denan ng tingin ang nobya ng kanyang kuya, hanggang magtungo na ito sa harap at tumabi kay Choi. You know, Silver, you are my star, my silver, my gold, and my life. But this is the time that I want to do this for you. Matapos sabihin niyo ni Choi, nagulat ang lahat ng lumudito sa harap ni Silverlane. Napatili ang mga kababaihan. Ganon din ang mga kalalakihan at napahiyaw rin sa hindi inaasahang aksyon nito sa nobya. Habang si Denan ay napamaang at nagulantang nang may dinukot ang kanyang kuya sa bulsa nito. Isa yung jewelry box na naglalaman ng mamahaling singsing. Napasa po naman si Silverlane ng bibig na nanlalaki ang mga mata. Nambuksan ni Choi ang jewelry box at nagtanong gamit ang mikropono dito ng, Silver, will you marry me? Pumalingaw-ngaw sa labas ng bakuran ng mansyon ang katanungan na iyon ng binata para sa iniibig nito. Napailing-iling si Denan nang tumingin pa sa kanya si Silverlane. Nakita niyang nagtutubig ang mga mata ng dalaga, pero dagli rin itong tumingin sa nobyo at walang atubiling sumagot ng may galak. Yes,
Yes, Choi. I will marry you. Napayuho si Choi. Ganon din ang ibang nag-iingay na rin sa naging tugon ng dalaga. Yung iba naman ay napapapalakpak sa tuwa. Habang si Denan ay yumuko at di makapaniwala sa isinagot ni Silverlene. Isinuot na ni Choi ang singsing sa palasinsingan ng dalaga. Binuhat pa ng binata ang fiancé sa sobrang tuwa. Si Denan naman sa sobrang pagsisisi ay napatakbo na lang papasok sa mansyon. Sigurado na siya, wala na nga silang pag-asa pang dalawa ni Silverlene na magkatuluyan. Nang sumunod na taon, sa buwan ng Agosto ay ikinasal si Choi at Silverlene. Kahit masakit para kay Denan, pinili niyang maging best man sa wedding ng kanyang kuya at babaeng nilalaman ng kanyang puso. Sinusubukan siyang tingnan ni Silverlene, ngunit siya na ang umiiwas. Ayaw niyang siya ang maging hadlang sa nagaganap na kasalan ng kanyang kapatid. Napahinga naman siya ng maluwag nang makaraos ang wedding ng dalawa. Salamat. Naging ganap na ding mag-asawa ang dalawa. Makakalimutan ko na din si Silver. Ipinangako ko yan sa sarili ko. Matapos ang catering na mag-asawa, nagpaalam ang Kuya Choi niya sa kanya na lilipat sila sa Paris, France ni Silverlene para doon mag-honeymoon. Inihabilin sa kanya nito na siya muna ang mamahala ng mga negosyo na iniwan nito ng amang si Mang Chen. Pumayag naman agad si Denan. Wala daw problema. Pero ipapasa na lang niya sa ibang mga mapagkakatiwalaang mga tauhan yung ibang business na hawak nito. Hindi rin kasi niya kakayanin dahil may trabaho din siya sa isang malaking kumpanya bilang Technical Purchase Requisition Engineer sa Makati. Lumipas ang isang linggo nang umuwi na ang mag-asawang Tuason sa Pilipinas. May nangyari na raw sa dalawa. Ayon sa ibinulong sa kanya ng kuya. Mas nadagdagan ng bigat sa kanyang dibdib nang malaman niya yun sa kapatid. Sa tuwing magsasalubong naman sila ni Silverlene sa loob ng mansyon, umaakto siya na parang hindi niya ito kilala. Subalit sa kabila ng pag-iwas niya sa babae, hindi pa rin maiiwasan na nandoon ang tinatawag na tuktok. Dahil magkasama lang sila sa iisang bubong at palagi siyang nakikita ng misis ng kapatid, ay bumabalik kay Silverlene ang nararamdaman nito sa kanya. Kaya nang minsan umuwi si Dena ng gabi na pagod siya at hapong-hapo, hinarangan siya ni Silverlene at kinausap. Tinaon ng babae na wala ang mister at busy sa mga hinahawakang business. Para makabuelo ito na lumapit sa kanya. Pwede bang umalis ka sa dinaraanan ko? Pagod ako sa trabaho eh. Gusto ko na sanang matulog. Denan, araw-araw na lamang ganitong sitwasyon nating dalawa. Iniiwasan mo ako. Para kong multo na dadaan-daanan mo lang. Hindi mo man lang ba ako kakausapin, ha? Eh bakit naman kita kakausapin? Hipag lang naman kita. Wala naman din akong kailangan sa'yo. Para saan pa para magpansinan tayong dalawa? Eh yung pagkakaibigan natin, kahit yun lang. Wala lang ba sa'yo yun? Pwede ba, Silver? Umalis ka sa dinaraanan ko? Magpapahinga na ako eh. Ano ba? Denan, mahal pa rin kita. Para pang nabura ang kaantukan niya nang marinig ng binata ang mga katagang yun na galing sa babae. Di ba pinag-usapan na natin to dati? Natigilan mo na ang nararamdaman mo para sa akin? Lalo na ngayon, may asawa ka na. Asawa mo na ang kapatid ko. Kaya naman sana nakikiusap ako na hanggat maaari eh. Layuan mo na ako, please. Kaso Denan, the more na mas lalo lang sumasakit itong dibdib ko. Palagi kasi kitang nakikita eh. Kaya masakit sa akin na itinatapon mo lang lahat ng alaala na meron tayong dalawa. Ganun ba? Eh kung yung palang iniisip mo, eh di aalis na ako ngayon dito sa mansyon ni Kuya. Denan, sandali. Bago pa man siya makatalikod, hinatak na siya sa braso ni Silverlene. At sa hindi inaasahan ay naglapat ang mga labi ng dalawa sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Denan sa ginawang yun ng babae. Sinubukan niyang kumala sa paghalik na yon kay Silverlene pero niyapos na siya nito sa leeg.
Dahilan para mas lalong manghina ang pagkalalaki ni Denan. Maski ang kalamnan niya at ang kanyang buong sistema. Nakisa sa agos ng apoy na inuumpisa ng gawin ng asawa ng kanyang kapatid. Hindi na siya pumalagpa. Nilabanan niya pa ng maririing halik ang labi ni Silverlyn. Tila ba sabik na sabik siyang angkinin pa yun lalo. Dahil noon lang ding araw na yon ang pinakaaasam niyang gawin sa tinitibok ng kanyang puso na noon palang nasa kolehiyo sila. Ang tikman ang mga labi nito. Mas lalo pang tumitindi ang sidhi ng damdamin ng nararamdaman ng dalawa. Binuksan nila ang isang kwarto. Nang sumunod na tagpo ay ang pag-iisa ng dalawa. Hanggang sa may nangyari na nga. Naulit pa yun ng hindi lang dalawa kundi 3. Tinataon nila na wala ang Kuya Choy niya't abala sa mga trabaho at negosyo na hawak nito. Matapos ang round 3, pagod na pagod silang humiga muna sa kama. Parang silang hingal kabayo nang makapagpahinga sa isang matinding bakbakang naganap sa pagitan ng dalawa. Tumitirik pa mga mata ni Silverlyn na nakatingin sabay yakap sa hubad na katawan ni Denan. Nilaro-laro pa nito ang kanan niyang nipple, parang nagpapahiwatig na gusto pa yata ng round 4. Kinakabahan ako, Silver. Hindi pwedeng mahuli tayo ni Kuya. Pwede bang sa susunod na linggo na lang? Mahinang natawa ang babae. Ano ba? Samantalahin na natin ngayon. Next week, di ba, magiging busy ka na din? Saka, hindi ba, schedule niyo yun ng flight papuntang Germany? May project kayo doon na mga ka-requisite mo. So tara na, isa pa. Ha? Kasi... Ano? Yung kuya mo naman. Ay naku, hindi naman niya malalaman eh. Naitirik ni Silverlyn ang mga mata. Kung ayaw, edi ako nang mauuna. Patitigasin ulit natin yan. Silver, wag. Tama na. Pumina na ang tinig ni Dena nang atakihinan ng babae ang pagkalalaki niya. Wala na siyang nagawa nang umaksyon na si Silverlyn at pinaibabawa na siya. Sa bawat pag-ungol ng dalawa ay nagbibigay sa kanila ng mainit na sensasyon na nagpapasiya sa kanilang marubrob na damdamin. Hanggang sa sabay na napabalikwas ng lingon sina Denan at Silverlyn nang may malakas na nagbukas ng pinto ng kwarto. Parang isang malakas na pagtama ng kidlat ng datnan sila sa ganoong posisyon ng kanyang kapatid na si Choi. Huling-huli sa akto ang kataksilan ng dalawa. Demonyo ka, Denan! Mga hayop kayo! Pumainlan lang ang malakas na tili ni Silverlyn nang sugurin siya ni Choi at sinapak siya sa kanyang pagmumuka. Hayop ka! Traitor ka! Taksil! Itong napabagay sa'yo! Sa bawat suntok na natatanggap niya sa kanyang kuya, parang unti-unti ay nade-deform ang kanyang muka. May lumalabas na ding dugo sa kanyang ilong. Kuya, tama na po! Oy, Han, please! Tama na yan! Patay mo ng kapatid mo! Anong tama na? Matapos kitang patirahin dito sa mansyon ko, ituring na nagbabatang kapatid? Ha? Ito lang ang igaganti mo sa akin, ahas ka! Hindi pa rin maawat si Choi sa kakasapak sa kanya. Hindi niya magawang makasalag ng braso dahil ang kanang kamay nito ay nakakapit sa kanyang leeg, habang ang kaliwang kamay na kinuyom sa kamao. Ipinansusuntok nito sa kanyang pagmumuka. Umat na, Choi! Walang kasalanan si Denan! Kung pumilit sa kanyang gawin ito, dahil hindi kita mahal at mahal ko! Pinakawala na siya ni Choi mula sa pagkakasakal at pinagbalingan naman ang misis nito at malakas itong sinampal gamit ang likuran ng kamay. Mahal! Ng kapatid ko bang pinatulan mo? Talaga ba, Silver? Yung kasal natin na yon, yung yes father na sinagot mo sa pare, na yun, ha? Sagutin mo ako! Na yun! Sabay na umangat ang magkabilang balikat ni Silverlyn sa gulat. Mahal naman talaga kita eh. Pero kasi si Denan, siya ang mas mahal mo, ganun ba? Napatango-tango ang babaeng punong-puno na ang mukha nito ng magkahalong pawis at luha. Ayop ka! Umalis ka sa harapan kung malandi ka! Bago may magawa pa ako sa iyong hindi mo magugustuhan!
Bilisan mo! Magbihis ka doon! Lumalima ang humutubad na katawan ng babae palabas ng silid. Habang si Denan ay naiwang nakatiwangwang sa kama, namansya na ang mga puting kumot ng dugo nito na galing sa kanyang mukha. Maliban pa sa nabakas ng natuyong similya niya. Ang tikaw! Dala ng galit, itinayo siya ng Kuya Choy niya at ibinalibag sa sahig. Dumaus-os ang hubad na katawan ng binata na parang lantang gulay sa palapag. Kunin mo na lahat ng gamit mo sa itaas at lumayas ka na ditong ka. Nahihirapan naman siya sa pagsasalita. Maliban kasi sa pumutok ang kanyang labi, nagkaroon ng 2 black eye ang binata. Para ding lumolobo ang parehong magkabilang ilalim ng kanyang mga mata. Panawarin mo ako, kuya. Natukso lang ako. Pwe! Kagaya-kagaya ka ng tatay mo. Pareho kayong malandi. Pareho kayong kabit. Tinangka niyang tumayo ngunit kaagad din siyang bumagsak dala ng panghihina. Gusto niyang makaisa kay Choy dahil dinamay niya pa ang ama niyang yumao. Pag nawag mong idadamay ang tatay ko dito. Ay, bakit? Totoo naman ah. Manang-mana ka sa tatay mo. Sarkastiko itong napatawa. Tama nga si Papa. Mga lahi kayo ng mga nangangabit. Bastardo ka na. Kabit ka ba? Kasunod ang malakas na huling katagang sinambit ng kanyang kapatid ay ang pagtawag nito sa mga katulong. Manang Salome, tawagin niyo yung bodyguard natin ni si Manong Bertugo dun sa labas. Sabihin niyo na palisin na ang ahas na to sa mansyon to. Dali! Mautoridad na utos ni Choy sa mga kasambahay at dali-daling tumalima ang mga matatanda. Pinalayas na nga siya ng kuya niya sa mansyon. At ang masaklap pa, ang huling narinig niya sa kanyang kapatid sa ina ay mamatay na daw siya. Kahit kailan hindi na daw siya nito ituturing pang kapatid. Wala daw itong kapatid na ahas. Kahit magmakaawa at lumuhod man daw siya sa lalaki, hindi na daw siya nito mapapatawad. Wala na lang nagawa si Denan kundi bumalik sa dati nilang tinitirhang mag-ama. Kasama ng kanyang tiyahin. Ginamot ng tiyahin niya na kapatid ng kanyang ama ang mga sugat na natamo niya sa mukha. Medyo lumulobo na rin ang black eye nito sa parehong ilalim ng mga mata ng binata. Matapos siyang lagyan ng pampaampat ng dugo, ipinahinga muna niya ang sarili. Nang hindi makatulog, dumiretso siya sa banyo at saka tumingin sa harap ng salamin. Sa refleksyon noon, kitang-kita niya ang sariling nagbago na. Bukod sa medyo na-deform ang kanyang mukha, nasipat niya rin ang pagbabago ng kanyang ugali dahil lamang sa isang babae. Bakit ka kasi pumatol sa asawa ng may asawa? Dapat kasi lumayo ka na. Umalis ka na sana sa mansyon na yun nung una pa lang. Ang tanga-tanga mo, Denan. Tanga! Nagkasira pa kayo ng kapatid mo dahil sa kalandian mo. Naputol ang kanyang pagsisentimiento nang may tumunog sa kanyang bulsa. Dinukot niya ang cellphone. Hindi na niya tiningnan kung sinong nagpadala ng mensahe. Binasa na lang niya ang text. Nagsalubong ang kilay niya nang ayon sa na-receive niyang text message na mag-iingat daw siya. Dahil nagpatulong daw ang kapatid niya sa isang albularyo upang barangin siya. Gayong anonymous number ang nag-text, kilalang-kilala niya kung sino ang nagbabala sa kanya. Si Silverlyn. Teka, replyan ko nga siya. Tinipan niya ang gusto niyang isagot sa babae. Tinatanong niya kung totoong magagawa yun sa kanya ng Kuya Choy niya. Pipindutin na sana niya ang send button nang makarinig siya ng mapanganib na huni na tanging sa kagubatan lang maririnig. Ano yun? Napalingalinga si Denan sa paligid ng banyo. Hinahanap niya kung nasaan ang naririnig niyang huni ng ahas. Ano ba? Tumigil na! Napasigaw siya at napaurong nang may bumulagang kobra sa ibabaw ng lababo. Bigla ang kanyang pag-atras. Nadulas pa siya sa madulas na sahig ng palikuran. Di naman din inaasahan na lumundag ang delikadong ahas na yon at pumaibabaw sa kanyang tiyan. Mas lalo siyang napasigaw ng malakas. Hindi man lang siya makagalaw dahil nakatitig na sa kanya ang ahas na parang hinihipnotismo siya nito.
Tila ba nagyelo ang kanyang buong katawan? Parang awa mo na. Huwag mo akong tuklawin. Huwag! Napapikit si Denan, subalit hindi siya tinutuklaw ng nilalang na yon. Imbis kasi nakagatin siya gamit ang pangil noon, kalakip ng laso na nakamamatay, ibinuka ng kobra ang bibig nito. Habang nakanganga ay may mga lumalabas na mga maliliit na insekto. Nangilabot pa si Denan nang mas lalo pang dumarami ang nilalabas ng kobra sa bibig nito ng mga kulisap. Kumibot-libot ang katawan niya kaya pilit na pinapasok ng mga maliliit na kulisap ang butas ng kanyang tenga at ilong. Lubayan niyo ako! Ha! Ha! Doon lang siya nakagalaw at nakatayo. Saka tinunto ng pinto ng banyo. Tarantang pinihit niya ang siradura, ngunit hindi yung nagbubukas. Tita! Tulong! Tulungan niyo ako! Buksan niyo ang pinto! Takang-taka naman ang binata dahil di siya marinig ng tiyahin sa labas. Isa pa, hindi rin niya mabuksan ang pinto ng banyo. Habang dumadami ang mga kulisap na inilalabas sa bunganga ng kobra, iba't ibang insekto naman ang sumunod na iniluluwa nito. Mas kahindik-hindik, mga nakadidiring ipis, alupihan at mga gagamba. Gumagapang na yun sa kanyang katawan. Para bang mawawala na siya ng ulira at sa takot dahil sa kanyang mga nasasaksiyan na nakakasukhang peste. Kuya Joy, kung ikaw man ang gumagawa nito, alam ko na ikaw nga. Dahil humingi ka ng tulong sa albularyo para takutin ako. Nagsusumamo naman ako sa iyo. Mana, lalayo ako ng asawa mo. Sising-sisi ako sa ginawa ko sa commander mo, kuya. Ako, kahit hindi mo na ako ituring na kapatid, tigilan mo lang to. Minahal ko lang naman siya talaga noon eh. Tis ako para sumaya ka, kuya. Nagsakripisyo ko. Isinakripisyo ko ang sarili ko para sa kaligayahan yun ni Silverlyn. Kuya! Kuya, naniniglot ako sa'yo. Tama na! Tila ba narinig yun ng kanyang Kuya Choi dahil unti-unting nawala ang mga peste sa paligid. Bumalik kasi ang mga yon isa-isa sa bibig ng kobra. Para bang inuutusan yon ng kung sino mang kumukontrol dito. Matapos maubos ang lahat ng peste sa loob ng banyo, biglang nagsalita ang ahas. Isang pamilyar na tinig ang nagmamay-ari noon mula sa mapanganib na nilalang na yon. Kapatid nga kita. Kilala mo kung sino ako. Kuya Joy, ikaw nga. Alam mo ba kung bakit ahas ang pinili kong barang sa'yo? Dahil ito'y simbolo ng pagtataksil mo sa akin. Hindi lang bilang asawa ng babaeng kaibigan natin, kundi bilang kapatid mo. Kuya, patawarin mo ko, kuya. Umugong sa loob ng banyo ang pagkagulgol ng binata. Mapapatawad lang kita kung aaminin mo lahat ng kasalanan ginawa mo. Kapag nagawa mo yon, ituturing kita ulit bilang kapatid ko. Matapos ang pakikipagkasundo sa ahas na yon, sa isang iglap, bigla na lamang nawala ang kobra. Napalood na lamang si Denan at itinuloy ang pag-iyak. Sa bawat paglaglag ng kanyang luha, ang masasayang alaala nilang magkapatid simula nung namatay ang kanyang ama at ipinagtanggol siya nito sa ama nitong si Mang Chen para tumira sa mansyon nila ay bumalik sa kanyang alaala. Gagawin ko ang lahat, kuya, para lang matanggap mo ko, para lang maging makapatid tayong muli. Isinuko ni Denan ng kanyang sarili sa pulisya at inamin na siya ang lumason sa papa ni Choi na si Mang Chen at sumaksak sa sepulturerong caretaker na si Mang Rodolfo. Dahil sa matinding galit at pagiganti sa pagkamatay ng kanyang amang si Mang Inan, kaya niya nagawang paslangin ng dalawa na naaayon sa kanyang plano. Sa kabila ng kanyang pagsuko, wala man lang siyang bakas ng pagsisisi na ginawa yon ng binata. Inamin din niya dito ang kasalanan niyang pangangalunya. Pero sabi ng isang alagad ng batas na sa Panginoong Hesukristo daw siya sumukot umamin. Dahil magkaiba daw ang batas ng tao sa batas ng Diyos. Nang umamin na siya sa kasalanang nagawa at nakulong, mas nadagdagan lang ang muhi sa kanya ni Choi. Sigurado siya na siya ang pumatay sa papa nito. Hindi naman niya masisisi ang kapatid dahil sa kabila nun mali ang paraan niya ng pagganti. At ama pa rin naman ito si Mang Chen. Talagang pinagsisisihan na niya ang lahat.
Kung maibabalik lang niya ang panahon, dapat di na niya ginawa ang krimen na yun at nakilala pa si Silverlene para di siya humantong sa ganoong sitwasyon. 6 na taon nang nakalipas, nailipat sa bilibid ang presong si Denan. Isang malaking sorpresa sa kanya nang dalawin siya ni Silverlene. Kasama ang 2 batang lalaki na sa pakiwari niya'y magkambal, subalit malaki ang kaibahan ng pagmumukha dahil sa diferensya ng feature ng mga mukha nito. Fraternal twin ang tawag doon. Ipinakilala ni Silverlene sa kanya na pareho nitong mga anak ang kambal na kasama. Ang pangalan ng isa ay Goldwyn, na malaki ang pagkakahawig ni Kuya Choy niya dahil singkit ito't may pagka-inchik o chinoy ang itsura. Habang yung isa naman ang pangalan naman ay si Lebrons, nakahawig na kahawig ni Denan nung bata pa siya dahil sa mapupungay nitong mga mata at kopya nito ang ngiti niya. Bigla siyang nakaramdam ng bugso ng damdamin sa bata. Tama nga siya ng kutob na anak nga niya yun kay Silverlene. Inabot niya ang batang kahawig niya mula sa babae. Niyakap niya yun ng maigpit habang kusang dumadaloy sa kanyang mga mata ang luha. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng ama na si Mang Ina nung nabubuhay pa ito. Gaya ng ama, inulit niya sa kanyang anak ang payo sa kanya ni Mang Ina noon. Lebron, ikaw na ang puputol sa sumpa sa amin ni tatay, anak ha. Wag mo na akong gagayahin. Sa paglaki mo, wag mong pipiliing maging kabit. Manatili ka lang maging matino. Mahalin mo ang babaeng napupusuan mo ng walang sabit at walang asawa. Ipagdarasal kita palagi, anak. Pinupog ni Dena ng halik sa muka ang 6 na taong gulang na anak niyang si Lebrons. Bago niya ibinalik ang bata sa ina nitong si Silverlene. Umasa siya na sana ang kanyang anak na ang puputol ng sumpa na nakadikit na sa kanilang pagkatao sa kanila ng yumao niyang ama at ang kapalaran na sila'y maging isang kabit. Wakas!